Good evening po sa ating lahat. Happy 10 days of prayer po. Bago po tayo magsimula sa awitin, tayo Ama naming banal, pinupuri at sinasamba ka po namin. Salamat po sa lahat ng blessings na ibinigay niyo po sa amin. Gabayan niyo po kami sa aming pag-aawit at patawad po sa lahat ng ginawa naming kasalanan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Para po sa ating awitin, ating po kantahin ang Serious Lord Jesus. Magandang gabi po sa lahat mga kapatid. Welcome po ulit sa ating 10 days of prayer. At welcome po ang ating mga bisita sa gabing ito. Yung mga bisita natin na hindi natin makikita, yung mga katabi natin ngayon, marami tayong mga katabi na hindi na, mga bisita na hindi natin makikita. Welcome po tayo ulit sa 7 night na ng ating 10 days of prayer. At sa pagpatuloy po ng ating worship ngayon sa ating 10 days of prayer, ang hamon sa paglilingkod sa labas para sa 10 araw ng panalangin. Tinatawagan tayo ni Jesus hindi lang manalangin, kundi maglingkod din sa praktikal na pangangailangan ng mga nakapaligid sa atin, sapagkat ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain, at ako'y nauhaw at ako'y inyong pinainom, at ako'y naging taga-ibang bayan at inyo akong pinatuloy. Naging hubad at inyo akong pinaramtan, ako'y nagkasakit at inyo akong dinalaw, ako'y nabilanggo at inyo akong pinaroonan.
Matthew 25:35. Sa Ministry of Healing, nabasa natin, kailangan mamuhay tayong may dalawang bahagi ng pamumuhay. Isang pamumuhay na pagpapahalaga sa pagkilos ng tahimik na panalangin at masigasig na paggawa. Tumanggap tayo ng labis na pag-ibig mula sa ating tagapagligtas at mayroon na tayong pribilehiyong magbahagi sa ating pag-ibig sa ating mga kaibigan, kapitbahay, sa mga estranghero na nangangailangan. Hingin sa Diyos kung paano kayo sa inyong iglesia makipaglingkod sa iba pagkatapos ng 10 araw na panalangin. Samantalang gumagawa kayo, buuhin ang serbisyong gawain, iwasan makaabala sa inyo panalangin ang inyong pagsasaayo sa gawain. Ang mga personal na pagsisikap para sa iba ay kailangang mapangunahan ng lihim na panalangin. Dahil nangangailangan ganito ng sapat na karunungang maunawaan ang siyensya ng pagliligtas ng mga kaluluwa. Bago makipag-ugnayan sa mga tao, umugnay muna kay Kristo sa luglukan ng makalangit na biyaya makukuha ng paghanda para sa paglilingkod sa mga tao. Kaya po dito nakalagay mga kapatid nga, pagkatapos natin ng 10 days of prayer, bigyan din natin ng pagkakataon na manalangin tayo sa ating mga kapwa, sa ating mga sa mga ibang tao, para sa ibang tao, para sisikapin natin ito mga kapatid, para din sa pangangailangan ng ibang tao, hindi lang sa sarili natin. Narito ang ilang paraan ng pagtulong sa ibang tao. Piliin ang 5 kopya sa pangangailangan, piliin ang 5 angkop sa pangangailangan ng inyong komunidad at malayang magdagdag ng inyong idea. Ito po yung sa pagpatuloy po ng ating 10 days of prayer, kailangan natin na maging malapit at maging taimtim tayo manalangin lagi sa ating Panginoon sa araw-araw. O kaya kahit sa loob tayo, sa bahay tayo, kahit wala tayo dito sa church, taimtim lagi tayo lumapit sa ating Panginoon dahil kasi malaking bagay talaga mga kapatid na tayo lagi lumalapit sa ating Panginoon at panalangin tayo hindi lamang sa ating mga sarili kundi sa ibang tao sa nangangailangan ng mga tao na nangangailangan din. Kaya malaking bahagi talaga natin ang pakipagpanalangin sa bawat isa sa atin. Yun po ang sinasabi dito. At sa pagpatuloy po, aking pong basahin ang ating yung mga may bahagi sa gabing ito. Ang welcome remarks po ay ang inyong lingkod, si Susana Hurtado, song leader ni Sister Lauren Baflor, opening song My Jesus I Love Thee, opening prayer ni Sister Mian Mendez. Ministry in Music ni Sister Maria Mendez. Message ni Sister Alice Kalinisan. United in prayer po, pangunahan tayo sa before po manalangin si Brother Brandon Baflor ay awit po muna tayo. Tapos bigyan ng pagkakataon ang mga congregation ng 1 minute para sa adoration. Sunod po ay awit muna, confession ni Sister Marjorie Yago. Tapos bigyan din po ng 1 minute ang congregation para din sa panalangin ng pagpapatawad. Supplication ni Sister Irene Baflor bago po siya manalangin ay awit muna at bigyan din ang congregation ng 1 minute para din sa pagpanalangin ng supplication. At ganoon din po yung Thanksgiving bago po mag-pray Sister Lorena ay awit muli. Pagkatapos
mag-pray Sister Lorena, ay bigyan din ang congregation ng 1 minute at tapusin ni Sister Lorena at ganoon din po ang Hear Our Prayer, O Lord. At ang ating closing, song Trust. Closing song. Closing song, ano? Hindi, kagabi din to Trust the Lord. My Lord and I. My Lord and I. Yung ating closing song po, mga kapatid, My Lord and I. Tapos yung closing prayer ng ating speaker na si Sister Alice Kalinisan. Yun po ang pagkasunod-sunod ng mga worship ng ating program sa ngayong gabi sa Tendisong Prayer. Ibigay po natin pagkakataon kay Sister Sam para sa ating opening song. Para po sa ating opening song, tayo po yung lahat tumayo at awitin yung My Lord and I. My Lisa. My Jesus, I love you. banal sa Panginoon sa lahat. Puri-puri pinapasalamatan ko po namin sa araw-araw pa namin po ang mga dalangin po namin ang mga na kabayan at katibahan po kami sa buong programa hanggang sa matapos po ang programa ito ng 10 days of prayer at naway ang lahat po ng aming mga kasalanan ay malinis upang maging kalugod-lugod sa inyo ang mga at kami ay maging magpapangabanal lalo Ama. Sa panahon ito po ay
panahon ng pagpapaganan upang sa inyo pong pagdating ay kami ay maghihanda. Dalangin po namin ang magdadala ng mensahe sa gabi ito ay gabay-gabayan na rin po siya. Itaguloy po ang pagkakawala sa inyong ligawan at ang kanyang lahat ng sasabihin ay parang nagmamala sa inyong patawad sa aming mga pagkukulang pagkakasama sa pangalan ng Jesus. Amen.
Wala akong mga kapatid, meron tayong doktor dyan na magbibigay sa atin ng pangalawang Oo nga, doon. Hello. Yan. Magandang gabi mga kapatid. Purihin ang Panginoon sa gabing ito dahil nandito tayo, malaya at ligtas sa lahat ng kapahamakan. Amen po ba? Dahil sa araw na ito mga kapatid, kung panuurin mo sa balita ay talagang hindi maganda ang pangyayari sa mundo. Ganon talaga ang mundo ngayon sa araw-araw, di ba po? Kaya sa gabing ito, purihin siya magpakailanman dahil sa walang sawang pag-ibig, ng dakilang pag-ibig na ibinigay niya sa atin na kaligtasan. Ngayon po ay ikapitong araw na ang kahalagahan ng pagiging mabuti. Yan po ang topic ngayon. Pero bago po tayo magpatuloy mga kapatid, tayo po muna ay manalangin. Dakilang mapagpalang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Salamat po Panginoon sa inyong dakilang pag-ibig na siyang nagbigay sa amin. Sa ganun kang Panginoon, kami po ay ligtas, masaya at nasa mabuting kalagayan. Kami nakarating dito upang ikaw ay pulihin. Salamat sa iyong biyayang binigay sa amin, lalo't higit sa aming kaligtasan, sa buhay at lakas sa araw-araw. Ito'y aming dalangin. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Ang topic ngayon mga kapatid ay kahalagahan ng pagiging mabait o pagiging mabuti. Hindi ba? Sa 1:13:35 ay ako po pala yung nagpapasalamat. He gave Himself, mga kapatid. Alam niyo po ba, walang makakagawa ng tulad ng ginawa ng ating Panginoon. Kahit sa pagpapapuri natin sa ating mga salita, hindi sapat para siya ay ibalik natin sa Kanya ang Kanyang kabutihan sa atin. Amen? Sa 1:13:35, sa ganito ay mga kikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad, kung kayo ay may pag-ibig sa isa't isa. So, klaro mismo mga kapatid, sa isang talata pa lang sapat na para sa atin, para sabihin niya sa atin kung ano kadakila at kalaki ang kanyang pag-ibig. Hindi natin masusukat, hindi natin masapatan sa ating makataong pagtuturi kahit ang ating buhay ay hindi natin kayang ibigay sa Kanya. Siya ay nagbigay sa atin ng pinakamalaking regalo. He gave Himself according to the song. So, napakaganda ang ating topic ngayon. Sa dulo ng iyong buhay, kung iyong maalaala, kahit sa isang karakter, di ba? Meron tayong iba't ibang karakter, mga kapatid. Hindi tayo pari-pariho dahil ang ating pinagmulan ay hindi pari-pariho. Kahit pa man yung mga anak ng Diyos, yung unang nilikha niya, hindi pari-pariho ang kanilang mga karakter. Lalo na tayo ngayon, mga kapatid, na malayo na tayo sa ating Panginoon since nabuo o na-create ang tao. Ano kaya ito? Sa mga karakter na meron ka, mga kapatid, meron tayo o meron ako, ano kaya ang aking pipiliin? Sa inyo kaya, ito ang katanungan. Kung isang ugali o katangian na makikita mo kaya sa iyong sarili, ano ang inyong pipiliin? Anong karakter na mapili mo sa iyong sarili
na ito po ay magpapakilala sa iyo at ito ay ma-share mo sa kapwa o sa iyong mga kaibigan, katrabaho, anong karakter ito? So tayo lang po sa bawat sarili natin ang makakasagot dito. Sabi dito, kagandahang loob. Ang Panginoon ay nagbigay dito ng isang halimbawa ng karakter niya o karakter natin na ito po ay ating dapat gayahin. Kagandahang loob. Meron po ba tayo nito? Pwede bang itaas ang kamay kung meron tayo? Ay hindi pala ito classroom mga kapatid, sorry. So kung meron tayong kagandahang loob, ito ay pinagkaloob ng Diyos sa atin. Hindi po ba? Amen po? Ang kagandahang loob ay isang universal na lingwaheng maaaring maunawaan ng mga matatanda, mga bata, mayaman, mahirap, lalaki, babae, bingi o bulag. Kahit na bingi sila, hindi nila alam yung mga sinasabi mo, nakikita nila sa aksyon mo, sa gawa mo. Kung paano mo pinaramdam sa kanila kung ano sila kahalaga sa iyo. Yung sa simpleng pag-akbay, paghaplos ng balikat, napatawi, ang nakukomfort mo ang isang tao. Kaya maraming kasagutan ang posible, subalit sa isang mahalagang aspeto ng karakter ng Diyos, ang kailangan na mailarawan ng buong buhay natin ay ano? Kaya sa Titus 3 verse 4, sinasabi ng Biblia na ang kagandahang loob ng Diyos, ang ating tagapagligtas, ay nagpakita sa atin ng kanyang pag-ibig na nagligtas sa atin. So yun po yung mga kapatid, iniwan ng Panginoon sa kanyang mga apostoles. Yung pagmamahal sa kapwa, kagandahang loob sa kapwa, pakikitungo sa kapwa. So ngayon tayo mga kapatid, maaari nating tanungin ang ating mga sarili. Ako ba ay mayroong kahalagahan sa akin, ang aking mga kaibigan? Ako ba ay mahalaga din sa kanila? O ako ba ay nagkaroon ng multiplying character na na-share ko sa aking mga kapwa, sa aking mga kaibigan? Meron ba akong identity na makilala sa aking mga kaibigan na ito si sister, ito si kapatid, ito si ganito na nakatira dito, hindi ko siya makalimutan nung kami pa'y magkapitbahay. Diba meron tayong kumbaga legacy sa ating komunidad na ating kinabibilangan. Hindi kaya sabihin nila na mabuti na lang umalis yun dito dahil ayoko nang makita ang mukha niya. Hindi ako makakatulog kapag nandyan siya. Ang mukha niya kahit nakapikit ako, nakikita ko pa rin. Diba? So mga kapatid, hindi yan ang gusto ng Panginoon para sa atin. Kagandahang loob. Na-evaluate ba natin ang sarili natin sa sinabi ng Panginoon na ito ay dapat ilaganap o i-share natin maging sa ating katrabaho? Naalala ko mga kapatid, ang eskwela ko, kasi ito yung field ko kaya ito yung mga example ko. Ang eskwela ko, iyak ng iyak. Pinala ng nanay. Habang naglupang hiniran kami, hindi ko siya pinapansin. Kasi lupang hiniran yun diba sa training natin, kahit saan tayo, ang lupang hiniran di ka gagalaw, basta umawit ka. O nagbibit ako, umawit yung mga bata. May nanay at bata na nasa pinto. Umiiyak yung bata. Tapos ngayon, pagkatapos namin, in-entertain ko siya. Sabi ng nanay, "Ma'am, dito lang po siya," sabi ni principal. Sabi ko, "Bakit po?" Bibit niya yung card.
Kasi po, ayaw niya doon sa teacher niya kasi, nambabato. Tinutuktukan sila. Sabi ko, hala, ako, matapang din ako. Hindi ako mabait. Huwag ka umasa, mabait ako. Sabi ko sa kanya. Kaya nung sa kunting haplos lang mga kapatid, pag naipakita mo yung magkaroon ng confident yung bata. Kaya nagstay siya sa akin hanggang ngayon. Kasi yung kabila, hindi siya pinapa-CR. Hindi kayo pwede mag-CR hanggang walang recess. Eh paano yung bata kung naiihi na, di makaihi yun sa short or makaihi sa panty niya? Eh uwi yung panghi. Eh di ba kasalanan mo din? Lahat kung pabayaan mo sila, kasalanan mo. Pagka, kasalanan mo pag sobrang control, no? Ganon, kagandahang loob daw na ating ipapamahagi sa ating kapwa. Paano ka tayo magbahagi, mga kapatid? O paano natin ipadama kahit bini, kahit bulag, sa kunting haplos lang at tulong, mga kapatid? Care. Makita nila na nag-care ka sa kanila, magkaroon sila ng confidence. Diba? Sarap din na ako magsimba. Mababait sila doon. Gusto ko doon. Sa na ako Kasi welcome na welcome ako doon. Diba, mga kapatid? Sa kunting mga bagay, ay ma-share natin, makilala tayo ang ating sarili sa pamagitan ng ating gawa. Hindi po tayo pwedeng sabihin, ako mabait ako magaling ako. Hindi pwedeng magsalita tayo, hayaan natin, di ba sa Proverbs, let others praise you, not your own mouth. Kasi, hindi ka magbubuhat ng upuan mo, hayaan mo sila makakita sa iyo na, uy, ang bait pala nila. Tulad ng kaibigan ko sa QC kami nakita, Chess. Sabi niya, ay, Adventist ka pala. Alam mo ba yung kaibigan kong doktor, napakabait niya. Nagpa-check up lang kami sa kanya, pag uwi namin, may regalo pa kami. Sabi, bihira lang talaga yung ganun. Kasi pag sinabi ng doktor, ito, bayaran mo yan lahat, reseta. Hindi pala ganun. Sabi ko, praise God, kasi makilala tayo sa pamagitan ng ating gawa. Hindi natin kailangan, mga kapatid, na mag-invest ka ng maraming pera. Hindi natin kailangan ng kayamanan para ka makatulong, para ka makilala. Hindi natin kailangan yun. Mamulitiko, mag-invest ka ng ikaw ang may-ari ng One Mall, ikaw ang may-ari ng SM, hindi na kailangan yun. So, hindi kailangan natin ng malaking halaga, mga kapatid, bilang isang Kristiyanong kaibig-ibig sa ating kapwa. Batid ni Jesus na ang kabutihang loob ng kanyang tagasunod ay maaring magsilbing kapangyarihan. Di ba, mga kapatid, kapangyarihan? Hindi pwedeng magsalita ka dyan, mag-anunsyo ka dyan, punta kayo sa rugby, magsimba kayo lahat. Hindi ganun. Walang maniniwala sa'yo, pero kapag meron tayong kabutihan sa ating kapwa, ito pala, mga kapatid, ay malaking kapangyarihan. Pero mo kahit hindi mo invite yan, bakit ba ganyan ang mga ugali nyo? Bakit sobrang pleasing sa mga friends? Magkapunta nga, matry nga, di ba? Kailangan matry nila na kung sino tayo, makilala tayo sa pamagitan na kabutihan ni Kristo na ating isinakabuhayan. Pagkatapos naghugas si Jesus Christ doon sa mga alagad, diba siya ang head, siya ang leader. Sabihin, ako ang leader, ako ang principal dito. So kayo mga teachers, kayo mga kailangan sumunod kayo sa akin, hindi pala ganon. If you want to be a leader, you must be a servant. Mag-servant ka muna, kaya si Panginoong Hesus sobrang napakagandang halimbawa niya.
Binuin mo, anak siya ng Panginoon, naghugas siya sa paa ni Pedro. Saan kay si Pedro naglakad-lakad? Malinis kaya ang paa ni Pedro noong time na yun. Kaya isang halimbawa ang pagpapakumbaba, pagiging pagpapahalaga sa kapwa. Binigyan niya si Pedro, ano lang yun, mangingisda yun eh. Hindi yung kilala sa komunidad. Hindi siya kilala kasi mangingisda lang. Ano ba yung mangingisda, di ba? Bilat sa araw, sobrang itim, brown na ang buhok sa dagat, tapos sobrang parang makita na itim sila sa bilat sa init. Hindi sila ganun ka-pleasing sa nagtrabaho sa mall, di ba? Ang ganda nila. Tapos kahit lalaki yan, postura yan. Hindi si Jesus namimili. Yun pang mangingisda ang kanyang pinili maging alagad. At hinugasan pa niya ang paa ni Pedro. Di ba? Kaya sa ating kabutihan, sa ating nakikilala ang Panginoon natin dahil siya ang unang naging halimbawa sa atin. Kaya sa gabing ito mga kapatid, sobrang pasalamat ako. Ako din ay makasalanan tulad ni Pedro. O baka mas mahigit pa ako kay Pedro. Puti nga si Pedro ay nagpresenta Panginoon. Panginoon, pag magkasama tayo, hindi kita iwanan, promise. Fix man. Sabi ni Pedro sa kanya, Aba, si Jesus, basang-basa niya ang puso natin. Kahit sabihin pa natin na kapag ikaw ay graduate ng ganitong mayroon ka ng, hindi ka pa mag-asawa, makapag-graduate ka ng ganyan, makapagtrabaho at gumanda ang buhay mo. Sa iyong graduation, ay bibigyan kita ng laptop. Pero, mga kapatid, pangako yun, pero ang Panginoon natin, pag nangako, hindi napapangako. Yun, maaari pa, hindi matupad. Pero sabi niya, Pedro, hindi nga. Hindi mo ako iwanan. Pag tilaok ng 3 beses ng manok, i-deny mo kaya ako. Hindi, Panginoon, hindi kita i-deny, promise. O, diba? Tayo sa mga kaibigan natin, mahilig tayo mag-promise. Ay, sis, ganito promise. Ayan, ganyan promise. Ay, pagdating ng panahon, ay sis, alam mo ba, ganito, ang daming dahilan. Kasi tinawagan ako, emergency, ganito, ganyan. O diba? Paano pa? Kaya ang Panginoon, napakabuti sa atin. Lagi niya tayong pinapahalagahan. Kahit tayo ay palpa, kahit tayo ay promise ng promise, Lord, magsimba na ako. Lord, ganito ang gagawin ko, pero hindi pala. Kaya wag na tayong mangako sa Panginoon kung di natin matutupad. Maging curse lang yun, mga kapatid. Hindi siya nagiging pagpapala. Kaya sa gabing ito, yun lang po ang aking topic na binigay ng ating leader. Kaya maraming salamat po sa ating lahat. God bless you po. Purihin ang Panginoon mula ngayon, magpakailanman. Sound check, sound check, sound. Tayo po ay sa Lord. Take our heart.
Diyos makapangyarihan sa lahat. Sa gabing ito, kami po ay narito upang purihin at dakilain ang iyong dakilang pangalan. Sabahin ka na ikaw ang langit ng lupa. Panginoon, sa gabing ito, kami ay piglugtod, lumalapit sa kabanal-banalang damang ito upang purihin at sabahin ang iyong dakilang pangalan. Panginoon, sa gabing ito, ang aming pong mga kapatiran na sa kanilang tahanan hindi po makadalo sa gabing ito. Kung may mga karamdaman man sila, Panginoon, kung may mga struggle sa buhay, pero sa sandaling ito, Panginoon, ng 10 days of prayer, sila po ngayon ay nakapokus sa pagsamba sa iyong pangalan, Panginoon. Kaya din po sa mga kapatid namin na nanonood ng iyong pabalita sa gabi nito. Ang 10 days of prayer ay nagaganap sa buong mundo, Panginoon. Sa mga sandaling ito, sama-sama kami na kinikilala na ikaw ang tunay na Diyos na aming pupurihin at sambahin sa mga sandaling ito. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ang tunay na Diyos. Dapat sa gabi ito upang purihin sa Panginoon na bilang pangalan sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. All my cares upon you. Kung wala po kayo, Panginoon, ay wala po kami. Sa gabi nito, hinihuli po namin, maaari po kami, nailo kami patawagin sa aming mga pagkakasala, hindi po sa aming pag-isip, sa aming nagawa. Kung ano nga, Panginoon, ang hindi kaya-aya sa inyong harapan, ano po ba kami ng pagkakasala? Upang kami po at ang pagkakasala na magpangkat ng iyong pagkakasala. Nandito po ang mga kapatiran na sila din po at ang pangkahanda ng mga kapatiran. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong pag-ibig sa aming dalangin at pagkakawal sa aming pagkasala sa pangalan ng Jesus. Narito po ang inyong mga lingkod, tiklog-tuhod, Panginoon. Samantalang kami po ay hindi umaasa sa mga kanya-kanya kalakasan at karunungan. Pagkus, Panginoon, kami po ay humuhugot ng lakas sa iyo at kami ay may tanging pag-asa
na lahat po ng aming mga dalangin, ang mga kahilingan po ng aming mga puso ay inyo po tutukin. Narito, Panginoon, nilalapit namin sa iyo ang lahat po ng mga kapatiran na sa panahon ngayon ay may mga karamdamang pisikal. Lalo tigit, Panginoon, si Brother Pastor de los Reyes, si Sister Jocelyn Howard, si Brother Filomeno Daga, si Brother Nelson Tabora, at lahat, Panginoon, ng kasalukuyan po ng mga dinaramdam, Sister Amiel Bula, Sister Maria Mendez, at lahat ng mga kapatiran namin na sa kasalukuyan ay may mga suliranin na dinadala sa kanila po mga puso. Hanggang ito man po ay emotional, financial, at lalo dito po sa aming po buhay spiritual. Amin din po binadalangin ang nalalapit po namin culmination ng 10 days of prayer at fellowship sa Big Night sa darating ng Sabat, Panginoon. Ito po nawa ay mairaos namin ang mabuti at ganoon din po, Panginoon, lalong pagtibayin ang bawat isa sa aming pananampalataya. Amin din po, Panginoon, ang binadalangin ang nalalapit na kasal nila Brother Joe Mariago at Sister Rigay. Nawa, Panginoon, sila po ay basbasan lalo na ipakalagang pagsasama. Batid namin, Panginoon, na nalaman nyo ano man po ang kanilang mga pangangailangan sa mga oras na ito. Kayo na, Panginoon, ang bahalang pumuno. Pag sumamuhin, Panginoon, ang kaligayahan sa kanilang mga puso, ang kapayapaan at ang pagmamahal. Ganun din, Panginoon, lahat po ng mga kapatiran, mga administrators, mga officers, mula General Conference hanggang mga local churches. Patuloy, Panginoon, na ang bawat isa ay magkaroon ng pusong mapagpatawad, pusong mabuti para sa bawat isa na marunong magmahal. At ganoon din, Panginoon, kinikilala po namin ang kahinaan at pagiging makasalanan ng bawat isa, ang karamihan sa aming po mga puso. Nawa, Panginoon, ito po ay iyong pagbabayan, pakalinisan, Panginoon. At narito po ang aming mga kapatiran na sa oras na ito ay meron din po mga kanya-kanyang kahilingan, Panginoon, sa kanila nila po mga puso. Maraming salamat, Panginoon, sa pagtugon sa panalangin ng bawat isa sa amin. Gawin po, patuloy po kaming maging mabuting katiwala, Panginoon, tapat na katiwala sa lahat ng mga bagay na iyong ipagkakaloob sa bawat isa sa amin. Ito po aming samupiling sa pangalan ng Jesus. Holy One.
dakilang Diyos ng kapangyarihan ng bagay sa lahat. Panginoon, narito po kami sa gabing ito, tiglog-lungod na lumalapit sa inyo, Panginoon. Magpasalamat sa mensahe na aming napakinggan ngayong gabi na po, Panginoon. Salamat din po sa buhay at kalakasan na pinagkaroon sa amin. Salamat, Panginoon, sa dakilang pag-ibig na binigay mo sa bawat isa sa inyong mga pamilya. Kapatilang Panginoon, upang magpasalamat po sa inyo. Panginoon, maraming salamat sa buhay at kalakasan sa araw-araw na kami po ay inyong ginagabayan. Salamat sa biyaya at mga pagpapalang aming tinatamasa sa araw-araw. Salamat din po, Panginoon, sa proteksyon sa bawat isa sa amin. Salamat sa kalusugan, sa financial na pangangailangan na pinagkalooban sa amin. Lalo na po, bakit namin kasalamatan, Panginoon, na sa aming pananampalataya. Salamat din po sa mga pagsulong. Para po sa ating closing song, tayo po lahat tumayo at awaiting for your birthday. Tender love.
mapagpala namin Diyos, makapangyarihan sa lahat. Salamat po Panginoon sa mga oras na ito na kami po ay nagbalik ng aming papuri at nag-aral na iyong banal na salita. Salamat po Panginoon sa iyong kadakilaan, purihin ka magpakailanman Panginoon. Ngayon at magpakailanman sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.